Tingnan mo. Bagay sa'yo to. Handang to! Ang tapa mong lokohin ako! Papatayin kita! Mahina ka lang kaya di mo kinaya. Tapos sisirain mo pa ang pampoging gamot ko. Gusto mo mamatay? Chino, huwag niyo na pakialaman! Patay na ang matatang yan! Ang matatang to! Ang pinakawalang hiya sa kalsada natin! Yung huling nakagat niya ay hindi pa rin makagalaw! Huwag na kayo makialam! Malakas ang lalaking yan. Huwag na tayo makialam. Walang kwentang lalaki. Binata, iligtas mo ang mahabang matandang to. Lalaki, usapin natin. Puta! Walang pag-uusapan! Heto ang sundok ko! Lalaki, huwag magpadalos-dalos. Ano bang ginawa sa'yo ng matandang to? Sasagot ko ang bayan. Ang tapa mo makialam. Paparusahan din kita ngayon. Lalaki, misinterpreta lang to. Amujing, ayos ka lang? Sabi nila, walang kwenta ang manugan ng kamiyang siya na si Suijing. Tama nga. Tantan pa naman ni Saya kay Tian. Di akalain na ipapakasal sa isang hangal. Anong sinasabi nyo? Sinong hangal? Ikaw ang hangal! Buong pamilya nyo! Tigil! Pakawalan mo asawa ko! Pakawalan ng walang kwentang to. Sige, magbayad ka! Bibigyan kita ng pera, pero wag mong sabihin walang kwenta asawa ko! Mahigit 10 taong nag-aral ng sipa ng pamilyang Sia, pero di man lang kaya asawa, walang kwenta. Ikaw! Asawa ko! Ayos ka lang! Ayos lang. Akala ko magaling, pero putik lang pala sa ibabaw. Tinulungan ka namin! Bakit ganyan ka magsalita? Ang gintong isda ay hindi para sa lawa. Sa tamang panahon, magiging dragon. Walang utang na loob na matanda! Huwag kang umalis! Hindi tayo tapos! Sinira niyo ang tindahan namin! Alis kayo! Magbayad kayo! Naku, babayaran na! Maligayang pagbabalik, Sec Leader! Tumayo na kayo! Xiao Shenzi, tagal nating di nakita. Ang laki na ng entablado mo ngayon. Mga disipulo, samahan niyo akong salubungin ang Grand Elder! Maligayang pagdating, Grand Elder! Pagbalik niyo po, may maikwento ba kayong nakita sa biyahe? Narinig mo na ba ang innate flawless body? Sabi nila ang galing nila sa martial arts, isang araw nila, 10 taon ng iba. Nakita mo lang ang isa, di ang iba. Sa innate flawless body, kabaligtaran ang meridians nila sa karaniwan. Iba rin ang dugo nila. Kung mag-aral ng karaniwang martial arts, labag sa kalikasan, mas mahina pa sa ordinaryong tao. Pero kung ituturo ng tama, di abot ng kalahating buwan, hindi na siya matatalo ng mga elder mo. Ang galing ng talentong yan. Dalhin niyo na po siya sa atin. Sayang, huli na ako. Nag-aral siya ng mga walang kwentang bagay, kaya nasira ang talento niya. Para umunlad, dapat muna niyang kalimutan lahat ng martial arts niya. Ay, sayang naman talaga. May appointment ako mamayang hating gabi. Kailangan ko na umalis. Paalam. Tiyangan, wala pong tagapagmana ang Supreme Elder.
na yung may balak na siyang magpalitaw ng tagapagmana para hindi mapunta sa iba. Mas mabuting maghanda ng malaking laban sa sekta at piliin ang pinakamagaling na magiging tagapagmana niya. Ayusin ko na po. Sa malaking laban ng Ming Mountain Set, ang kampiyon ay may tsansang maging disipulo ng Supreme Elder. Kahit hindi magkampiyon, basta't magandang pwesto, maaari ring mapansin ng mga elder o ng zangmet. Tama! Sa malaking laban na ito, magandang pagkakataon ito para umangat ang pamilyang Xia. Dapat na nating tanggalin ang walang kwentang manugang na yon. Ayoko siya magpasira sa atin at maging pabigat. Huwag mag-alala, napag-usapan na namin ni Ama at may pasya na siya. Mas mabuti yan. Pinituwag ko na sila! Darating na sila! Bayaw, wala kang upuan dito. Tumayo ka sa gilid. Kailan pa may ganitong patakaran ng pamilyang siya? Kanina lang. Isang bayo ka lang, tapos aalipin mo ang pamilyang Xia. Sobra na kayo! Ama, pigilan niyo sila! Tumahimik kayo lahat! Pinatawag ko kayong dalawa. May ayayin ako. Suijing, iwalaya mo aga si Xiayan. Ama! Ama, anong sinasabi mo? Imposible! Hindi ako papayag! Mahigit 10 taon nang nag-aaral ng sining ng mga Xia si Suijing, wala siyang pinagbago. Ipinahiya ang pamilya natin. Dahil sa'yo, naapektuhan din si Xiayan. Lagi siyang inaapi. Matagal ko nang sinabing iwan ka niya, pero ayaw niya. Ama, sinabi ko na, hindi kami maghihiwalay. Ama, pakiusap. Huwag niyo kaming paghiwalayin ni Suijing. Wala akong oras sa kalokohan mo. May malaking laban ang pamilya Mingshan. Ito ang pambihirang pagkakataon ng pamilya natin. Di dapat masira dahil sa'yo. Tama. Isa ka lang manugang. Isang asong pinalaki ng pamilya natin. Paano mo nasayang ang ganitong pagkakataon? Hamak na walang kwenta. Pangalawang kuya, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Di naman ganyan yan. Bunso, pamilya tayo. Di ka namin sasaktan. Kakahahanap ko lang ng lalaking perpekto, gwapo at malakas. Namatayan pa ng asawa, bagay siyang maging asawa mo. Sinong may kailangan ng asawa? May asawa na ako, ikaw na lang magpakasal. Suijing, di pa matino si Xiayan. Dapat matino ka na. Kung alam mo ang lugar mo, huwag mag-alala. Di ka namin pababayaan. Sigurado magiging ginhawa ang buhay mo. Gusto ko lang kasama si Xiayan. Wala na akong kailangan pa. Walang utak, may pagpipilian ka ba? Dahil sa walang kwentang tulad mo, naantala ang pamilya natin. Kung hindi sana, matagal na sana tayong namumuna. Anak ako si Xiayan ng pamilya natin. Dapat siya'y magbigay dangal sa pamilya. Tapos na ang usapan. Wala. Tama na. Sino mang magpilit pa sa akin, magpapakamatay ako rito. Xiayan! Basta, kahit mamatay, di kami maghihiwalay ni Suijing. Bihela, kahit anong mangyari, di kami maghihiwalay ni Xiayan. Kung magiging sagabal ka sa pamilya natin, di ako papayag. Na maghiwalay kami ni Xiayan, di rin ako papayag. Ama, pakiusap. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Susundin ko na po kayo sa lahat. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sa laban na ito, kapag di nangguna si Suijing, maghiwalay kayo at di na magkikita pa. Ama, nangguna. Sinasadya niyo talaga ito. Desisyon niya kung papayag siya. Kung di siya papayag, umalis na siya ngayon. Nangguna. Payag ako. Usapan na yan. Yan, anong ginagawa mo? Takas tayo! Ha? Hindi mo nga kaya ang galawang kapatid ko. Posible manalo. Mabuti pang tumakas na tayo. Yaner, di ako alis. Di tayo pwedeng umalis. Paano na tayo? Yaner, di ko hahayaang sumama ka sa akin at malayo sa pamilya mo. Mahina ako sa maraming taon, pero di ka bumitaw. Para sa akin man o sa'yo, kailangan kong sumali sa laban na to. Pero sabi ni Ama, pag di ka nangguna, maghihiwalay tayo. Makinig ka sa akin, di tayo maghihiwalay. Maliban kung mamatay ako sa laban. Huwag mong sabihin yan. Susunod ako sa'yo. Magkasama tayo. Walang makakahiwalay sa atin. Ang gintong isda'y di sialawa. Pag may hangin, magiging dragon. Yaner,
Ang sabi mong ang gintong isda di sa lawa, pag may hangin, magiging dragon. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, para maging dragon ng isda, kailangan ng isang... Anong isang pagkakataon? Hangtang ako, pinaniwalaan ng isang matandang manluloko at lumabas pa ng gabi. Saan ka pupunta? Walang kwenta. Matandang guro, pinatawag niyo ko sa hating gabi para nangapiin kami. Kailan ko ba pinatawag ang tulad mo? 3 beses niyo kong kinatok sa ulo kanina, sa ilalim ng tulay ngayong hating gabi. Malino na pinapunta niyo ko rito, mayon itinatanggi niyo. Medyo matalino ka rin pala. Matandang guro, pinaghirapan niyo kung mapapunta rito. May tuturo ba kayong mahiwagang lakas? Dahil sa galing mong mag-isip, meron nga akong nakatagong aklat. Talaga? Matandang guro, ituro niyo po sa akin. Hindi to pwede. Hindi to pwede. Malito. Ikaw na lang. Isang basang damit ang to ah. Sino magsusurat ng mahiwagang lakas sa basang damit? Matandang guro, nagkakamali ba kayo? Biglang mapuputol ang gintong tali, agad mapupunit ang jade na kandado, at sa wakas, malalaman kung sino ako. Ni hindi man lang nabasag. Napapanggap lang ba siya? Bakit lalong humihina? Pakina pa sa dati. Sabi ko na nga ba, di dapat paniwalaan ang matandang manloloko. Di ko rin alam. Pagkatapos mag-ensayo, parang di ko na maalala ang mga tinuro ni tatay. Bukas na ang laban, paano na to? Kasalanan to ng matandang manlolokong yon. Umalis na lang tayo. Maria, di ba napag-usapan na natin? Sige na, alam ko na. Hayaan na, niluto ko ang paborito mo. Kain muna bago mag-ensayo. Pag nakalimutan mo na ang mga luma mong galawan, malalaman mo ang lakas ng sining ko. Di ko akalain na dadalhin ng pamilya Liwanag ang isang asawang tagaloob. Mukhang wala na talagang iba. Tatlong laban ang magaganap. Ang mananalo ay magiging disipulo ng matandang supremo. Malaking tsansa ito. Pagbutihin nyo. Galingan nyo! Huwag nyo kong ipahiya sa pamilya Mateo. Lumayas kayo sa pamilya Liwanag. Opo! Opo! Unang laban, simulan! May 10 matitigas na pana mula 1 hanggang 7 dan. Each dan ay 182 kilos. Ang mataas ang dan ang panalo. Ako muna, si Chen Ming ng pamilyang Chen. Si Chen Ming, nakabukas ng atdan. Mula sa pamilyang Xia, si Xia Erlong. Si Xia Erlong, nakabukas ng 5 dan. Nakita mo ba? Hindi. Mula sa pamilyang Xia, si Xia Dalong. Magaling! Magaling!
Pamilyang Zhang, si Zhang Peng. Galing ng pamilyang Zhang. Ganyan ang lakas nila. Magbukas ng sendan, talagang kahanga-hanga. Matagal lang nagsanay si Zhang Peng kay Elder Zhang, kaya inihanda ang laban na to para sa anak ko. Swerte ninyong mga hamak na isda. Pinapayagan ko ng headmaster na ituloy ang laban. Ang mananalo ay magiging disipulo ng Grand Elder. Changpeng, binabati na kita. Salamat sa papuri. Kung tama ang tingin ko, siya ang manugang ng pamilyang siya, si Sui Jinyu. Kung may ganitong walang kwentang manugang, binalian ko na ng buto at itinapon sa aso, pinadala mo pa siya sa laban, siya gaydiyan! Sabi ko na nga ba, huwag nang ilabas ang walang kwentang yan para hindi tayo mapahiya. Aba! Sui Jing. Isang bato lang ang binunot, alam talaga ng basura ang toong lugar niya. Ang pagiging makapalang mukha ang isa sa mga talento niya. Talagang sikat ang basurang manugang na pamilya Shia. Hindi ko akalain na kahit isang bato hindi niya mabunot. Sumali ka ba rito para maging pampatawa ng pamilya Shia? Basura! Basura ka talaga! Nagpakahirap kaming dalawa para itaguyod ang pamilya, tapos sisirain lang ng walang kwentang manugang na to. Ang galing mo, nagpapansin ka agad. Ipinakita mo agad na hindi ka susuko. Ikaw na ang nangunguna sa pagpapahiya sa sarili mo. Asawa ko, nakakabunot ka ng 20 dati. May sakit ka ba? Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maalala ang mga teknik na tinuro ni Ama. Sabi na nga ba, may problema sa librong binigay ng matandang yun. Mabuti, mabuti! Mas mabilis makalimutan, mas maganda! Sa laban na ito, liliparin ang malamig na lawa, mananalo ang pinakamabilis. Napakalamig ng lawang ito, napakaligtas para sa inyo. Mag-ingat kayo. Tagapagmanang Liu, Liu Chun. Siyang na hininga. Siyang na hininga. Tangkong hininga. Pamilya Xia, Xia Elong. Hitong hininga. Pamilya Xia, Xia Dalong. Anin na hininga. Pamilya Zhang, Zhang Peng. Tatlong hininga. Malakas ang panloob na lakas. Walang limitasyon sa tagumpay. Ang galing mo! Magaling! Siya Gaitian, huwag mo nang ilabas ang walang kwentang manugang mo. Nahihiya na ako para sa'yo. Kung lalaban ka sa kalagayan mo yan, tiyak na mapapahamak ka. Sige, huwag na nating ituloy. Yan para sa atin. Kahit maraming malamig na lawa pa, sasabak ako. Cynthia. Pamilya Xia, Su Jinye.
Gia! Gaano man siya kalakas, hangin pa rin ang hahip sa bundok. Gaano man siya kalupit, buwan pa rin ang tatanaw sa ilog. Huwag mo siyang hawakan. Nahulog siya sa pinakaloob. Napakalupit ng lamig, baka mapahamak ka. Huwag matakot. Ayos lang ako. Gia. Hindi dapat ganyan. May problema ba sa lamig ng tubig? Nagpapanggap lang ba ang batang to? Nahulog sa pinakaloob ng malamig na tubig pero hindi namatay. Hindi makapaniwala. Hindi ko akalain na masisira ang pamilya Shia sa kamay ng isang dayo. Bakit di ka nalang nahulog sa pinakaloob para mamatay na? Magandang balita, malapit ka ng palayasin sa pamilya Siyas. Masamang balita, mas lalong sumisira ang pangalan ng pamilya Siyas. Hindi! Chongpong! Pasensya na! Panalo na naman ang pamilya Zhang! Sayang at dito paligsahan sa paglangoy. Kundi siguradong panalo ang manugang nyo. Jingye, di ka naman nasaktan sa malamig na tubig. Bakit ka ba nahulog? Nung tumalon ako kanina, nakalimutan ko na ang galaw ng pamilya Siyas, kaya di na ako makahinga. Paano na to? Mabuti na itago na ng mahika ang katawan, malapit na itong bumalik sa orihinal. Simulan ang ikatlong laban! Sumugot kung di takot mamatay! Ang yabang! Lalabanan kita! Ang lakas pala ng batang si Changpeng. Mahina. Sabay na kayong sumugot. Nagmamadali ako. Tingnan natin kung gaano ka kalakas. Sugot! Ano, Sigantian? May natira po ba sa pamilya mo? Tama, may isa pang walang kwentang manuga. Ano pang hinihintay mo? Tawagin mo na siya! Alalayin na namin ang kahihiyan nyo. Di ba't matagal mo nang gusto yan? Wala kang karapatang utusan ng pamilya ko. Amang Biyanan, hayaan niyo po ako. Di namin siya. Kaya kahit magsama pa kami, paano pa kaya ang walang kwentang manugang na tulad mo? Huwag ka na magpakamatay. Akyat ba ang walang kwentang manugang nyo o hindi? Ganito na lang, basta't manalo siya sa akin, siya na ang nangunguna. Ayos ba? Amang Biyanan. Jinyan, malupit si Jiang Peng. Huwag kang pumunta. Di mo siya kaya. Matagal.
Babagsak na siya sa suntok ni Changpeng. Kahit di siya mamatay, mabaluktot siya. Asawa ko, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ang tigas ng katawan mo, walang kwenta. Uy, parang paggumba siya. Ang tigas ng katawan. Anong silbi niyan? Matatalo ba niya ang kalaban sa pagpapagod? Magulo ang atake niya. Parang di siya nag-aral ng Shia Family Boxing. Mukhang nakalimutan na ni asawa ko ang lahat. Paano na to? Nakalimutan lahat. Maganda ang dating. Kailangan ko na yata ng seryoso. Tingnan natin kung hanggang saan ang tigas ng katawan mo. Asawa ko! Walang kwenta talaga. Akala ko aangat pa. Asawa ko! Xiayan. Xiayan. Nakakakilig naman na nag-aalala ka sa walang kwenta. Sayang ang ganda mo sa kanya. Kung papayag kang pumunta sa kwarto ko at maging alipin ko, baka pag-isipan kong palampasin ang walang kwentang to. Punyeta kang kama! Asawa ko! Asawa ko! Asawa ko! Xiayan. Nakakakilig naman na nag-aalala ka sa walang kwenta. Sayang ang ganda mo sa kanya. Kung papayag kang pumunta sa kwarto ko at maging alipin ko, baka pag-isipan kong palampasin ang walang kwentang to. Punyeta kang kama! Asawa ko, wag na! Sumuko ka na, asawa ko! Tama, basta sumuko ka, palalampasin kita. Sa isang walang kwenta, wala namang masama kung susuko, di ba? Yan ang tadhana mo. Isang manuga. Benji! Susko ka ba? Hindi. Susko ka ba? Hindi. Benji! Benji! Sumuko ka na, please! Benji! Basura ka lang, basura! Basura! Pinunit ko na lahat ng ugat niya. Tingnan ko lang kung matigas pa ang ulo mo. Sino ba namang mag-aakala na may ibang sasalo sa trabahong ito? Sa taglay na lakas ng katawan, ang gulo ng ugat at nagsasabog ng enerhiya, talagang kailangan mabasag bago maitayo. Dapat gamitin ang taglay na lakas ng katawan teknik, kalimutan ang lahat hanggang mabasag ang ugat at maitayo ulit. At sa araw na yon, saka magtatagumpay ang teknik. Wow! Ang taglay na lakas ng katawan teknik ay magtatagumpay ngayon! Ano kung hindi sumuko? Tumayo ka nga at ipagpatuloy ang pagiging matigas ng ulo mo! Inaanunsyo ko, ang panalo sa malaking paligsahan ay si Paolo Zamora. Sinong nagsabing panalo siya?
Tagumpay na! Yan, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Mali pala ang akala ko. Hindi siya walang silbi. Nagtago lang siya ng lakas. Imposible. Hindi magtatago sa akin ni Jingye ng kahit ano. Batang to, ang galing magtago! May tatlong hindi matitiis-arisang tunay na lalaki. Ang maliitin, ang magulang, asawa, at anak. Ngayong minalit mo ang asawa ko, kapag hindi ka nagbayad, hindi na ako karapat-dapat mabuhay. Ang yabang mo. Nagpapanggap ka para gamitin ako bilang bangka. Huwag mo kong sisihin sa espesyal na atake ng master ko na magpapalipad sa'yo sa impyerno. Espesyal na atake yan ng pamilya Jiang. Huwag yan susugurin! Kamatayan na kahihinatnan! Ang galing ng sining! Inaanunsyo ko, ang kampyon sa laban na ito ay si Jingyi ng pamilya Xia! Sandali! Si Sui Jingye ay isang hamak na bayaw lang. Pag ginawa siyang inner disciple ng Mingshan, di ba tayo pagtatawanan ng lahat? Di maganda pang talo! Huwag na mag-imbento! Kahit bayaw si Sui Jingye, legal na mag-asawa sila ni Xiayan. Lalaki siya ng pamilya namin. Bakit di siya karapat-dapat? Sa harap ng lahat, inatake niyo ang bayaw ko. Wala na ba kaming tao? Kung di kayo sa ngayon, magtutuos kami ng bayaw ko sa inyong mag-ama. Ikaw! Teka, sa arena, di kayo pwedeng magwala. Bayoman si Sui Jingye, kahit di labag sa patakaran ng Mingshan, masama pa rin sa pandinig. Bilang elder ng Mingshan, kilala rin ako sa mundo. Sui Jingye, gusto mo bang maging disipulo ko? Ang tapang mong bata ka, gawin siyang disipulo. Di ka ba takot masulog ng kidlat? Dahil tanggap mo si Sui Jingye, syempre, papayag siya. Sui Jingye, magpasalamat ka sa elder. Ay mali, biyenan siya ng disipulo ko. Di pa kami opisyal na magguro-disipulo. Kung magpapaligoy-ligoy pa ako, baka maging disipulo pa siya ng iba. Saan ako magrereklamo? Hindi Mari! May sasabihin ka ba? Ang ginamit ng bata, hindi Sarmiento Boxing. Tama, alam ko ang kapasidad ng Sarmiento Boxing nyo. Hindi Sarmiento Boxing ang ginamit mo kanina. Ano naman na yun? Wala namang batas na dapat gamitin ang Sarmiento Boxing. Mahina si Benji Santos. Kilala siya bilang isang basura. Ngayon ay biglang lumakas. Kahit mag-ama kami, di namin siya matalo. Malinaw na nagsanay siya ng demonyong galaw. Kundi ba't ganun kabilis ang pag-unlad niya? Tama, kahina-hina lang ang kilos niya. Naglihim siya ng lakas sa huling dalawang laban. Baka naakit siya ng demonyong yon at pumasok sa bundok Min Brotherhood para pabagsakin ito. Sana mapakinggan kayo, elder. Traitor sa samahan. Nagnakaw ng demonyong galaw. Ayon sa batas, dapat siyang bitayin agad. Di ako naglihim ng lakas at lalong di nagnakaw ng demonyong galaw. Kanina sa laban, hindi Samora Boxing ang ginamit ni Paolo, di ba? Kung gayon, nag-aral din ba ng demonyong galaw ang batang Samora mula sa isang demonyo at espiya sa bundok Min Brotherhood? Mag-ingat sa salita!
ang lakas ng loob ng pamilya Sarmiento! Ako ang nagturo sa galaw ni Paolo. Demonyo rin ba ako? Ang yabang ng pamilya Liwanag! Puno ng liwanag. Tingnan mo nga buti. Kung isa ba akong demonyo? Hindi po ako nanggangahas. Kung di ka nangangahas, sundin ang utos ko ngayon. May masamang balak ang taong ito at di malinaw ang pinagunan ng lakas niya. Sirain ang lakas niya at ikulong! Pinagtakpan ng pamilya, Liwanag ang masamang tao. Dahil unang beses ito, papatawarin ko kayo. Kung di kayo magsisisi, ibaba ang antas ng pamilya nyo bilang mababang pamilya sa samahan ng bundok dilim at maglingkod para magbayad ng kasalanan. Tay, umaming ka na. Huwag idamay ang pamilya Liwanag dahil lang kay Tatay Andres. Tatay Andres, bilis! Magpatawag ka ng guro kay Manong Victor! Bakit nakatunganga ka? Lumuhod ka at magpatawag ng guro, Manong Victor! Lalabanan mo ba ako? Na-impress lang ako sa galing niya. Ayaw kong sirain siya ni matandang Mateo. Pakiusap, lumuhod ka at magpatawag ng guro. Aagawin mo na naman ang alagad ko! Wala ka bang tigil? Tumutol ako. May guro na ako. Di na kita magiging guro. Walang utang na loob. Gusto mong mamatay? Kuya Benji, alam ko ang pakiramdam mo. Pero isa lang siyang pulube. Napakagandang pagkakataon. Huwag magmatigas. Dapat ang tunay na lalaki. Dahil nandito ka na, wala nang ibang babae. May guro na ako. Kahit ano pa ang katayuan niya, wala na akong ibang magiging guro. Mahusay, bihira ang tulad niya. Ang tapat ng puso, hindi pwedeng desisyonan ng puno. Dapat agad ipaalam sa pinuno, siya ang magpapasya. Papakagwapo ka pa kahit patay ka na. Francis, Paulo, hulihin ang tulisan na yan. At kayo ang papurihan ko. Ayaw kong maging guro si Elder Villanueva. At ayaw kong maging guro mo rin. Ngayong araw, sa ring ito, ang Kamao ang masusunod. Puno Zamora. Tara! Magaling! Inaapi mo ang alagad ko, Mario Zamora. Wala kang karapatan. Gusto mo bang mamatay? Benji, lumaki kang hangal at walang modo. Uno, maawa kayo sa kanya. Dahil gusto niyang mamatay, bakit ko siya tatanggihan? Alis! Ngayong araw, papatayin ko ang mapanuyang to. Ginamit ni Mario Zamora ang lakas niya para manghapi. Nagpit si Benji sa atake, hindi ba't ganun ang gusto niya? Bata, may konting lakas ka lang at yabang mo na. Ngayon, ipapakita ko sa'yo na may mas malakas pa sa'yo. Kuya Benji, di ka ba nasaktan? Andeng, ayos lang. Akala ko sigurado mamamatay o masusugatan ako. Di ko inakala na ganyan nang pala ang puno ng bundok malasakit. Ang yabang mo. Saluhin mo to.
Pagpati, Songju! Pagpati, Songju! Ang kapal na mukha mong to, pinahiya mo sa sekta namin! Kung di kita papatayin ngayon, masisira ang pangalan ng mga ninuno! Songju, may dahilan po to! Pakinggan niyo po! Suijingye, lumuhod ka at humingi ng tawad sa Songju! Ano kasalanan ko? Bakit ako hihingi ng tawad? Tingin ko kasabot ng pamilya siya ang lalaking to. Gusto nilang magrebelde. Suriin niyo muna bago kayo magpasiya! Songju, maniwala po kayo! Wala po kinalaman ng iba sa amin dito! Hama, palayasin niyo na agad ang balas na yan! Huwag niyo kaming madamay! Siya'y pari ng Mingshan sect, anong kasalanan ng asawa ko? Kung gusto niyo ng kamatayan, huwag niyo kaming madamay! Hama, palayasin niyo na silang dalawa! Ang manugam lang ang hindi kumakatawan sa pamilya Shia. Kami dapat sa inyo. Paniwalaan niyo po kami, Songju. Wala kayong duwag! Tumayo kayo! Wabyuhon! Gusto niyo ng kamatayan! Ang sinumang sasaktan ng pamilya ni Sui Jingye, lalakaran ang bangkay ko. Sige, pagbibigyan kita. Magaling! Tutulungan ka ng guru mo! Sasaktan ng disipulo ko! Tinanong mo ba ako? Ikaw pala ang guro ni Andres Maligaya. Ikaw na, basurang pulubi! Di mo na maitago ang sarili mo! Tama. Isa akong basurang pulubi at nagturoon ng ilang galaw kay Andres Maligaya. Magaling, magaling! Ang salot ay kusang lumantad para mamatay! Ikaw ba ang nagpadala kay Andres Maligaya sa samahan ng bundok dilim para manggulo? Sasabihin mo may masamang balak ako! Oo, may masamang balak ako! Ano ngayon? Puno! Inamin niya mismo ang krimen niya! Napakasama niya! Puno, ipahuli ang dalawang magnanakaw na magguro! Puno, mga nakatatanda, paparusa kayo! Mamatay tayong dalawang walang hiyang aso! Si ang matandang supremo ng aming samahan ng bundok dilim, si Lolo Pedro! Matandang supremo? Mawa kayo! Pagpupugay po, Tiyuin! Pagpupugay po, matandang supremo! Pagpupugay po, matandang supremo! Tama na, umango na kayo. Nandito na pala kayo. Bakit hindi nyo sinabi ang inyong pagkatao? Munti ko na pong gawin ang malaking kasalanan. Naisip ko lang maglaro. At hindi pa sinasakop si Sui Jingye, kaya sa totoo lang, hindi pa siya ang alagad ko. Hindi ba pala kayo ang aking guro? Naiintindihan ko na. Gino, wala na po akong guro. Pwede ko na po kayong maging guro. Ikaw, ikakagalit mo ako. Gino, masyado po kayong nagpapakumbaba. Sui Jingye, tanga ka ba? Anong ginagawa mo? Gusto ni Ginoong Huangxi na lumungod ka at maging opisyal na alagad niya. Ganun pala. Nagpupugay po ang alagad sa guro. Sana talaga'y wala kang isip. Tumayo ka. Puno Qing Xuanzi at Elder Zhang Jinghe, pakinggan ng parusa. Matalab ang desisyon ni Qing Xuanzi at nagsamantala si Jiang Jinghe. Ipaparusahan kayong magmuni-muni ng 10 taon, bawal bumaba. Nang gulo sina Jiang Dengfeng at Jiang Feng. Mading alipin ni na Sui Jingye ng 10 taon, kapag tumanggi, malaking parusa. Masusunod po. May aanunsyo pa ako. Ang posisyong ng Grand Elder ng Mingshan ay ipapasa kay Sui Jingye. Matandang tagapayo! Ayoko ng formalidad. 1 sa milyon ang ugali talento ni Benji. Magbigay galang kayo sa matandang tagapayo. Masusunod! Magandang araw, matandang tagapayo! Tapos ng lahat, pwede na kayong maghiwa-hiwalay. Tita,
Pauwi niyo ang pamilya niyo sa bundok para mag-usap. Mahal na bayaw! Mali kami nun! Isama nyo na ang mga kuya nyo! Pamilya tayo! Sinong pamilya? Sabi nyo mismo, wala na kaming kinalaman sa inyo. Nagkamali kami, di ba? Kapatid, magsalita ka naman! Tay, pakiusapan mo naman kami. Mga sunod-sunuran, wala kayong hiya. Ako, may hiya pa. Di mahalaga ang hiya, mas matalino ang sumusunod sa agos. Benji, ay mali! Bayaw, mali pa rin! Matandang tagapayo! Sandali! Salamat kay Benji. Magiging nangunguna na ang pamilya Sarmiento. Tay, magaling ang paningin ng anak nyo, di ba? Tay, higit 10 taon na akong di umuuwi. Gusto kong iuwi si Andrea. Pahintulutan niyo po. Kasalanan ko to. Dahil sa sariling interes, di kita pinag-uusap sa pamilya mo. Bumalik na kayo agad ni Andrea at mag-sorry sa kanila para sa akin. Salamat, Tay! Di ko po alam na nandito kayo. Humihingi po ako ng tawad. Nandito kami para sa pribadong bagay, kaya huwag kayong magsabi. Masusunod, may handa po ako sa Sheshanglo ngayong gabi. Sana po ay pumunta kayo. Manghihingi kami ng pabor ngayong gabi. Maganda ito. Basta't nagustuhan tayo ng elder, magiging pinakamalakas ang pamilya Chen sa Jiangzhou. Alam po, elder. Napakalihim ng elder na ito. Anong sadya niya rito? Hija! Tatlong araw na ang nakalipas, nandito ang pamilya Chen para sunduin siya. Sabi ko na nga, hindi magpapakasal ang anak ko sa playboy ninyong yung master para lang maging kabet. Ang master namin ay ang head ng Mingshan Sect, Jiangzhou Branch. Kung ano ang gusto niya, masusunod. Kung may gusto ang yang master namin, ang mga babae mismo ang lumalapit sa kanya. Huwag kayong magmatigas. Bumagsak man ang pamilya Sui, isa pa rin kaming kinalang martial arts family sa Jiangzhou. Pinipilit yung magpakasal ang kapatid ko sa inyo? Asa pa kayo? Nagpadala nga ang pamilya Sui ng anak na lalaki para maging manugang. Nagmamarunong pa kayo ngayon. Kahit ata martial arts gym nyo, hindi nyo na kayang patakbuhin eh. Heto ang tier 100 Silvertails. Ibili nyo lang si Sui sa yang master namin at sa inyo na ito. Sino? May kailangan ng pera nyo? Mamatay muna ako bago magpakasal! Mali lang pasensya ko. Pumayag na kayo kung hindi. Ang pamilya Sui nyo! Ano naman ang balak mong gawin sa pamilya, Sui? Ikaw. Huli po ang anak nyo. Ito po ang manugang nyong si Xiayan. Nay, huli po ang manugang nyo. Basta umuwi kayo. Ayos na. Kuya, bunso. Tama na. Wala akong oras sa pagmamahalan nyo. Ibigay nyo na si Suyi. Kung hindi, wawasakin ko ang pamilya nyo. Paano kung hindi ko siya ipakasal? Isang walang kwentang manugam. Pinadalsi ka ba ng pamilya ni Xiayan? Karapat-dapat ka bang sabihin yan sa akin? Su Jingye, totoo bang sinabi niya? Pinatasi ka ba ng pamilya ni Xiayan? Nay, huwag po kayong mag-alala. Ipaubayan niyo na kay Jingye. Di ikaw ang magpapasya. Kahit ano pa ang gusto mo, harapin ko. At rin kayo sa mundo ng martial arts. Kaya gamitin natin ang batas ng labanan.
Ito ang tatlong eksperto ng pamilya Chen. Kapag natalo nyo sila, aalis ako agad. Pero kapag natalo kayo, ipakasal nyo si Sui sa young master namin, walang dote. Jingye, wag! Napakalakas ng tatlong yan. Walang kasing husay sa Jiangzhou. Huwag kang magpa-auto sa kanya. Sige, tatanggapin ko. Huwag kayong magsisi. Sino sa inyo ang unang mamatay? Itong mamataon, marami akong narinig tungkol sa'yo. Na sumama ka sa pamilya ng asawa mo, ang reputasyon mo ay, Kuya, hindi ako! Hindi kita sinisisi. Dahil mahina ka, kaya napunta ka sa pamilya ng asawa mo. Sa huli, ako ang may kasalanan sa'yo. Kuya, kahit ako, di ko siya matatalo. Mas lalong hindi mo siya kaya. Ang pamilya natin ay naging ganito sa kamay ko. Kaya ako dapat ang magtapos nito. Pangalawa, may kalaban tayo. Bakit mo kinontrol ang kuya mo? Ang gaming salita ni Kuya, hindi ko siya mapapaglaban. Pangalawa, di mo alam ang lakas ng tatlong tauhan ng pamilya Chen. Pag kinontrol mo ang kuya mo, sino ang lalaban? Tama si Ina. Pangalawa, malalakas ang tatlo. May isa pa nga na tinuruan ni Master Yu ng pay ng Mingshan. Ipadaling mo agad ang kuya mo, baka may tsansa pa. Matagal itong tinago sa akin ang kuya mo. Pero narinig ko na ang pinagdaanan mo sa pamilya ng asawa mo. Di mo sila kaya. Pabayaan niyo na po si Sui Qingye. Pero... Magtawag ka pa ng iba. Walang hiya kang bata ka! Papatayin ko kayo lahat na yun! Work! Pangalawa! Wala kang kwenta. Di mo man lang ginaya. Anong nangyari? Napakalakas niya, hindi ko siya kaya. Walang silbi! Sabi ko, sabay-sabay na kayo. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita! Tatlo sila? Paano to? Kasama dito ang honorary disciple ni Elder Yue, siyang pinakamagaling sa Jiangzhou. Huwag mag-alala, kahit sabay-sabay pa sila, Hindi nila kaya si Sui Jingye. Imposible! Hindi ba't walang silbi ang manugang ng pamilyang siya? Bakit ang lakas niya? Tanggap po ang pagkatalo ngayon! Pamilyang Sui, umahanda kayo! Tara na! Anong gagawin mo? Sabihin mo sa amo mo. Pupuntahan ko siya ngayong gabi. Tara na! Ang tigas na mukha ng pamilyang Sui. Sabi pa ni Sui Jingye, haharapin daw ang amo. Hayaan mo lang, kung dumating siya, siguradong patay siya. Amo, napakalakas na lalaking yun. Kahit tatlo kami lumaban, hindi namin siya kaya. Purihin ang pamilyang Sui, lalo na ang asawa ni Sui Jingye. Konektado na si Ama sa Grand Elder ng Ming Mountain Sect. May kakampi na ako. Tingnan ko lang kung anong kaya niya. Napakatalino nyo, young master! Ano? Ikaw ang Supreme Elder ng Mingshan Sect? Di siya nagsisinungaling. Totoo yan. May himala rin pala sa pamilya natin! Salamat sa ninuno! Kevin na, dapat na tayong pumunta sa Xuexiang Building para singilin sina Chen Song at Chicha at turuan ng leksyon ng pamilya nila. Yan anong masakit sa'yo? Bilang sumukha. Naku! Magiging tatay ka na! Yan na. Salamat. Punta ka na sa pigil. Puntas na ako kaya di na ako sasama. Pakiusap, kausapin mo ng maayos. Huwag gagamit ng dahas para sa kabutihan ng anak natin.
Sige. Anong gagawin nyo? Ang pasaway na si Sui Jingye. Gagamitin ka ng young master namin para pabagsakin siya. Sumama ka sa amin. Tigil! Anong ginagawa mo nito? Sabi ko na kanina, kausapin ko ang amo mo. Sinasabi ko sa'yo, aasikasuin ng amo ko ngayon ang matandang supremo ng samahan ng bundok dilim sa Casa de Fiesta. Kung manggugulo ka rito, baka patayin ka ng matandang supremo. Patayin ako? O mag-alala, hindi ako gagawa ng kalokohan. Takot ka na, no? Sinasabi ko sa'yo, madali ka lang patayin ng pamilya Ernesto, kaya layas. Nandito ako para sa amo mo. Wala akong oras sa'yo. Matigas ang ulo mo, ha? Sige, subukan mo. Tingnan ko lang kung anong mangyayari sa'yo. Huwag mag-alala, sabi ng asawa ko. Pag-uusapan na ngayon, iwasan ng gulo. Kailan kaya darating ang matandang supremo? Nakipagkilala tayo sa ganyang tao. Suwerte natin dahil sa pamilya Ernesto. Oo nga, nakuha ng pamilya Ernesto na imbitahin ang matandang supremo sa piging. Malapit na maging pamilya Ernesto ang bayan ng ilaw. Kailangan nating magpakitang gilas para pag kumita ang pamilya Ernesto, makakuha rin tayo ng parte. Sofia. Bakit pinapasok ng pamilya Ernesto ang ganitong tao? Ang bastos ng suot niya. Sa kayaang. Young Master, siya si Sui Jingye. Sui Jingye, alam mo ba kung kaninong pwesto yung minubuan mo? Hindi ba nakasulat dito, Supreme Elder? Sinadya mo manggulo ngayon, no? Huwag mong isipin takot sa'yo ang pamilya Chen! Nandito ako para makipag-usap ng maayos. Hindi ikaw ang sadya ko. Hinahanap ko ang tatay mong si Chen Songhee. Anyabang! Wala kang karapatan tawagin sa pangalan ng master namin! Ang tapang niya para tawagin sa pangalan ang pinuno ng pamilya Chen. Talagang naghahanap ng gulo. Sino ba talaga siya? Ang lakas ng loob niyang kalabanin ng young master ng pamilya Chen. Sikat ang young master ng pamilya Chen sa Jiangzhou sa pagiging malupit. Pamilyar siya. Hindi ba siya ang pangalawang anak ng pamilya Sui na naging live-in son-in-law? Ano kung tawagin ko sa pangalan si Chen Songhee? Ang master ko ay tagapamahala ng Mingshan Sect sa Jiangzhou. Kahit ang mga elder ay magalam sa kanya. Isa ka lang hamak na tao, karapat dapat ka bang tawagin siya sa pangalan? Hindi lang si Chen Songhee, pati ang left elder ng Mingshan Sect na si Jiang Jinghe, right elder na si Yue Huali, pati ang sect leader na si Qing Xuanzi. Kaya ko ring tawagin sa pangalan. Hamak na manugang. Ang tapang! Kawawa naman ang pamilya niya. Nadamay lang sa gulo. Gusto ko talagang mamatay at nakatipid pa ako ng oras. May nagsalita ng walang preno, binastos pa ang pamilya Chen. At ngayon ay binastos pa ang mga nakatatakda ng Mingshan Sect. Di na to mapapalampas. Sino man ang makahuli sa kanya, malaking pabuya ang pamilya Chen. May matandang supremo ang pamilya Ernesto. Walang dapat ikatakot, sugurin siya. Tulungan niyo ako! Hulihin ang magnanakaw na to! Hatihan natin ang gantimpala! Nandito na siya. Tingnan mo, sino to? Haha! Sabi ko nga, gusto ko lang ng maayos na usapan. Palayain mo na si Aling Maria. Ngayon alam mo na ang tama, huli na. Kahit gaano ka pa kalakas, ano magagawa mo?
Nasa kamay ko na ang babaeng to. Anong magagawa mo? Kung may mangyaring masama sa asawa ko, buong pamilya Ernesto ang sasama sa kanya. Akala mo ba ang galing mo? Magyabang ka pa. Wala rin ang kakayahan ng asawa mo. Nanggigigil lang siya. Sumigaw ka para masaya naman ako. Aba! Gusto mong mamatay! Maria, ayos ka lang? Ayos lang. Anong gagawin mo? Hindi mo dapat siya kinulpi. Huwag kang lalapit! Ama ko ang tagapangasiwa ng samahan sa bayan! Yan bang panlaban mo? Sayang, yan gagana sa akin. Huwag mo kong galawin! May matandang supremo! Ang pamilya Ernesto! Andres, nasa kanila pa si inay, kuya at bunso. Takot ka na! Ibigay niyo ang pamilya ko! Gusto mo ang pamilya mo? Lumuhod ka sa akin! Tawagin mo akong lolo! Ibabalik ko sila! Kung gusto mo ng kamatayan, pagbibigyan kita. Nandito na si Don Ernesto, tagapangasiwa ng samahan sa bayan! Nandito na si Ama! Nandito na si Ama! Gusto mo kong saktan? Sige nga! Pagbibigyan kita. Sino ka? Bakit mo pinapatay ang anak ko? Hay, patayin mo siya! Ipakiganti mo ako! Patayin mo siya! Anak, huwag kang mag-alala. Ipaghiganti kita. Masayang araw sana ngayon. Ayaw ko sanang magkadugo rito. Harapin mo ko. Ngayon na ang katapusan mo. Antonio Chan, alam mo ba ang kasalanan mo? Hanggang ngayon ay ang yabang mo pa rin! Tay! Patayin mo siya! Tay! Ano bang hinihintay mo? Patayin mo siya! Tumahimik ka, Suwail. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong paki kung sino siya! Tay, sa lakas ng pamilya Chan, ano kung patayin natin siya? Sabi ng tumahimik ka! Tay, ganyan na ang kalagayan ng anak mo! Aatras ka ba? Tandaan mo, nasa likod natin ang matandang tagabayo! Ang tapang mong banggitin ang matandang tagapayo. Tay, wag mo ko takutin. Inalis ba tayo ng matandang tagapayo? Siya ang matandang tagapayo ng Bundok Min Brotherhood. Pinilit ng anak mo na maging kirida ang kapatid ko. Nung pinigilan ko, hindi siya nagbago at kinidnap ang pamilya ko para gumanti. Shen Song-he, alam mo ba kung ano ang kasalanan mo? Walang awang nakalaban ng anak ko ang Supreme Elder. Ito po ang kasalanan ko. Mukhang hindi mo alam ang kasalanan mo. Inasahan niyo. Hindi po iyon ang nais ko. Kung ako ay patuloy na walang kwentang manugang, sa tingin mo ba ay may kasalanan ka? Wala kayong pake sa mga ordinaryong tao. Baka sa isip ng anak mo ngayon, nakaaway lang niya ang maling tao at hindi niya alam na may mali sa ginawa. Kung hindi ako nakaangat, kung hindi ako bumalik, baka napatay na ang pamilya ko. Pero ilan nang ba ang nakaangat? At ilan lang ang nakabalik na matagumpay? Utos ng Supreme Elder ng Ming Mountain Sun. Dahil sa maraming kasalanan ni Chen Zhenxing at pagkonsinti ni Shen Song-he, agad silang ipadadala sa headquarters para litisin. Lahat ng kasalanan nila ay dapat iimbestigahan at parusahan ang pamilya Chenhai. Susunod po ako. Matagal nang hinuli si Han-er. Hindi ko alam ang lagay niya. Baka nakuha si ate para takutin si kuya. Matagal nang wala si Chen Zhenxing. Baka sila...
Huwag kang mag-imbento. 네, uwi na tayo. Yeah. Hindi ko pa rin magawa ang Shaya Family Punch na tinuro ni Lolo. Huwag kang mag-alala. Matututunan mo rin yan. Nay, may ginawa ba kayong masama kay tatay? Ano bang sinasabi mo? Bakit naman gagawa ng masama ang nanay mo kay tatay? Eddie, ampun lang ako. Sino namang may sabi na ampun ng UR namin? Sabi palagi ni Nakiyo, ang tanga ko daw, hindi ko magawa. Huwag kang maniwala sa kanila. Tsaka, mahal pa rin ni nanay ang UL namin kahit hindi siya magaling. Pero ang galing-galing ni tatay, tapos ako hindi. Dahil hindi ka magaling, patunay lang na anak ka ng tatay mo. Hindi naman tangga si tatay. Dati, mas tanga pa nga ang tatay mo kaysa sa'yo. Gusto mo bang marinig ang mga kwento ng tatay mo dati? Upa! Tara na, bili tayo ng Candid Hawthorne. Huwag nang pakinggan ang mga lumang kwento ng nanay mo. Walang araw maintindihan mo. Walang taong ipinanganak na tanga. Hindi lang nila natagpuan ang sarili nilang landas.